Bumalik tayo sa Israel. Ang lupain ay sinakop ng mga Greek at sa bandang huli mga Romans. Ang naupo ng hari ay hindi naman Israelitang Hudyo, kundi ay isang dayuhan. Ang mga pari sa templo ay mga dayuhan. Sila ang mga pariseo at gamit nila ang mga corrupted version ng Torah. Ang mga dayuhang ito ang nag-claim na sila daw ang mga Hudyo. Nasasabi ba sa Torah ang tungkol sa mga pariseo at mga fake na Hudyo? Yes. Kasaysayan at Torah ay nagtutugma dyan. Walang magawa ang mga tunay na Hudyo o Hebrew Israelite dahil nga nasasakop sila marginalized at oppressed ang mga Israelita sa sarili nilang lupain. Dahil sa pressure na hati ang mga Israelita. Iyong mga takot sa persecution ay nagpahinuhod na lang sa mga dayuhan at sumunod sa mga katuruan ng mga pariseo. Ngunit ang mga faithful patriotic o makabayan ay nanindigan at patuloy na nakikibaka laban sa mga dayuhan na nakapwesto sa palasyo at sa templo. Ganyan ang inabutan na sitwasyon ng Misaya o mensahero. Notes, ang Misaya o sa madaling sabi ang sinugong anak ng dakilang alahayam ay hindi po hari, kundi ay mensahero. Upang tipunin ang mga remnant ni Jacob Israel. Ang hari ay isa lamang at siya ay si Abba Yahweh, ang hari ng lahat na nagsugo ng kanyang anak na si Misaya Yahwashai dito sa daigdig. Misaya means messenger of the covenant. Ituloy na natin ang ating topic. Dahil inaral ng mga dayuhan ang Torah. Alam nilang may hinihintay na Misaya ang mga Israelita na mamumuno sa Israel. Misaya ng mga Hudyo. Kaya threatened sila at nagpanik noong isilang ang Misaya. Alam nilang natutupad na ang propesya. Isinilang na ang mensahero ng mga Hudyo. Mahuhulaan nyo, bakit ipinapatay ni Herodes ang lahat ng lalaking sanggol, 2 taong gulang pababa, upang mapatay ang future messenger of the covenant ng mga Israelita. Tandaan nyo na itong mga pariseo ay mga dayuhan. Hindi sila lahi ng Jacob Israel. Ngayon nyo mauunawaan, bakit ganoon na lamang kung tuligsain ng Misaya ang mga pariseo. Basahin nyo sa Matthew chapter 3 verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generations of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Suriin niyong mabuti. Ano ang tawag ng Misaya sa mga Pharisees? Generation of vipers, generation means seeds. Ano ba ang viper? A serpent, ahas. Binantaan ng Misaya ang mga pariseo, tumakas na kayo sa darating na ngit-ngit o labis na galit. Binantaan ng Misaya ang mga pariseo. Tumakas na kayo. Bakit? Ano ba ang ginawa nitong mga pariseo? Matatagpuan yan sa Revelation, chapter 3, verse 9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Napakalinaw na mga nagkukunwaring mga Hudyo, pero hindi naman talaga mga Hudyo kundi mga sinagoge ni Satanas. Kaya nga ay tinawag niya itong mga ahas, vipers, serpents. Darating daw ang panahon na paluluhurin niya itong mga serpents sa paanan ng mga Israelita. Kung mapag-aralan niyong mabuti ang ginawa ng Misaya, mapapagtanto ninyo na muli niyang iniipon ang mga Israelita ni Jacob. Muli niyang binuhay ang pag-asa sa kanilang mga diwa na darating ang kaharian ni Abba Yahweh na magpapalaya sa kanila mula sa kasarimlan ng mga dayuhan at mga paganong doktrina. Napakaliwanag na ang ginagawa ng Misaya ay pangunahan ang mga Israelita sa pakikibaka laban sa mga serpents. Analisahing mabuti o pag-aralan niyong mabuti ang aming sinasabi at itinuturo. Huwag ninyong pabayaan na manatili ang inyong mga kaisipan sa mga pantasya at magikal na mga doktrina. Ganyan ang mga pangyayari na bumabalot sa pinakaunang pagsasalin ng Torah o Biblia. Mula sa original Aramaic Hebrew papunta sa Greek. 200 years bago pa man isilang ang Misaya o mensahero ng tipan. Political control ang pinaka-bottom line. Bahagi iyan sa pananakop ng mga dayuhan sa lupain ng Israel ni Jacob. Sinira ang saligang batas nang nagsisimula pa lamang na bansa ni Jacob.